Diyos, kayong gawa niya, umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, hipanin niyo ang trumpeta. Araw at gabi, sambahin niyo ang Diyos, bituin nagninig. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop, purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya, gumawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng ating mahal na ina, ang Birhen Maria, bilang ina ng sambayanan. We are celebrating the feast of Mary being the mother of the church. Napakasarap po ng pakiramdam na alam mo meron kang matatakbuhan na isang ina na uunawa sa iyo, yayakap sa iyo, tatanggap sa iyo, magmamahal sa iyo. Kahit na ikaw ay nanghihina, sugatan, nabigo, o magkamali man. At ito po ang mabuting balita ng ating pananampalataya. Hindi tayo iniwang ulila ng Diyos. Binigyan niya tayo ng isang ina, si Maria. Marininig po natin mamaya ang kwento kung saan sa paanan ng krus, habang naghihirap ang ating Panginoong Jesucristo, binigay niya sa atin si Maria. Hindi lang siya naging ina ni San Juan at ng mga apostol. Naging ina si Maria ng buong sambayanan, ng buong mananampalataya. Kaya sa tuwing tayo po ay nalulungkot, natatakot, naliligaw, o nawawala ng pag-asa, meron tayong matatakbuhan, bumalik tayo kay Maria. Si Maria po ay hindi Diyos, pero isa siyang ina na palaging nagtuturo papunta sa Diyos, kay Jesus. Sa banal na misang ito, idalangin natin sa ating mahal na ina, ang ating po mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Ipakita natin sa Kanya ang ating mga sugat. Huwag tayong mahiyang umiyak sa Kanyang harapan. Magpatulong tayo sa ating mga pangarap at mga problema. Hilingin natin sa Kanya na tayo ay mas ilapit pa kay Jesus, ang ating buhay, katotohanan, at daan. Sa napakaraming beses na kung saan tayo'y nanatiling naliligaw dahil sa ating mga kasalanan, pagsisihan natin ito, tayo po ay magpakumbaba, hilingin natin muli ang Kanyang awa. Nasabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kami, kaming mga mahihina, ngayong ginugunita ang mahal na Birhen, Ina ng Diyos. Kami dinadalangin niyang makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan
Niluluhog namin ito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko na nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong ubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit kumain ka sa bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki. "Bakit mo namang ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari pong nilinlang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway, may parusang dapat na tanging ikaw lang yung magdaranas. Ikaw ay gagapang sa hatol kong gawad at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway, binhi mo'y binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog sa ulo niya yan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin ang ulat ng iyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkin ni Jacob. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Kaya't iyong dinggin ang ulat ninyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang tungkol sa Sion, iyong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatagin ng kataas-taasan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng tao'y doon mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Birheng Mariang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nakatayo sa tabi ng krus si Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena, na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya,
nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Tinubog nila rito ang isang espongha. Kinabit sa sanga ng isopo at dinikit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nung araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila raw ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga pinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang pinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at nakitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus. At biglang dumaloy ang dugo at tubig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esokristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Amo. Welcome po sa ating banal na misa. Ano po sa tingin niyo ang pinakamahal na tubig sa buong mundo? What is the most expensive water in the whole world? Wilkins po ba? Absolute po ba? O yung mineral water na nabibili niyo po sa airport? Mahal po yun. Kasi meron pong nakapagsabi, napakaganda, tandaan niyo po ito. The most expensive water is tears. Ang pinakamahal daw na tubig ay luha. Bakit po? Dahil ang luha po, hindi lang daw basta tubig. Ano po ang sangkap ng luha? Ito po, tandaan nyo. A tear is 1% water, but 99% feelings. May kasamang sakit ang luha. May kasamang pagod. May kasamang pagtataksil, lungkot, pangungulila. Ang luha galing sa puso. Amen? Kaya bago po kayo makapanakit ng tao, mag-isip muna kayo. Sana bago mo pagtaksilan yung asawa mo, maisip mo kung gaano kasakit ang mararamdaman din ng iyong mga anak. Sana bago mo murahin yung empleyado mo, maisip mo na may pamilya din yan na nasasaktan para sa kanya. Di po ba? Sana bago ka mag-post ng masasakit na salita sa social media, bago ka magmura dyan sa comment section, magdasal ka muna kasi tao din naman yan na may damdamin. Dahil minsan, yung mga post natin, panghabang buhay, nakakasugat, nag-iiwan ng masakit na alaala. Di po ba? Tandaan po natin, mga kapatid, kapag sinasaktan mo ang isang tao, hindi lang naman siya ang sinasaktan mo. Nasasaktan mo din ang mga minamahal niya. Kaya kapag pinapaiyak mo ang nanay mo, nasasaktan din ang tatay mo at mga kapatid mo. Kapag pinaiiyak mo yung anak mo, umiiyak din mga kapatid niya. Nasasaktan din yung lolo at lola niya, mga magulang mo. Kapag pinapahiya mo ang empleyado mo, di lang naman siya ang sugatan. Pati din naman yung mga katrabaho niya. Minsan nawawalan din ng gana, nawawalan sila ng pag-asa. Kaya nga po sa ebanghelyo natin ngayon, napakaganda ng eksena doon sa paanan ng krus. Habang si Jesus ay naghihirap, nakapako, nakabayubay, nandun din daw po si Maria, ang ina niya. Dinadamayan ang anak niya. Hindi lang naman si Jesus ang pinako sa krus. Pati ang puso ng ating ina, pinako at nasaktan din siya. At dito natin makikita po kung bakit tinatawag si Maria bilang ina ng sambayanan. Dahil ang isang tunay na ina, hindi lang po marunong magmahal kapag masaya. Di po ba? Ang tunay na ina,
marunong magmahal, lalong-lalo na kapag nasasaktan siya. Tingnan niyo po si Maria. Wala naman po siyang magawa para alisin yung mga pako doon sa krus. Hindi naman po niya mapigilan yung paghahagupit sa kanyang anak. Hindi naman po niya mabura yung mga sugat sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero nanatili siya. At yun po yung pinakamahalaga, di po ba? Kung hindi mo man matutulungan yung tao sa kanyang problema, kung hindi mo man mabibigyan ng sagot o solusyon yung kanyang pinagdadaanan, wag mo na siyang iiwan. Samahan mo siya. Amen? At minsan mga kapatid, yan po ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig. Yung manatili ka habang nasasaktan ang iba. Hindi po totoo na dahil Diyos si Jesus, hindi na siya nasaktan. Oo, Diyos siyang totoo, pero tandaan niyo po, tao siyang totoo. Kung anong nararanasan natin, naranasan niya. At mas higit pa. Di ba, kung maalala niyo, umiyak din po si Jesus para sa Jerusalem. Nagluksa din siya nung namatay yung kanyang best friend, kaibigan si Lazaro. Siguradong nasaktan din siya nung pinagtaksilan siya ng mga apostol. Nalungkot siya sa pagtatanggi ng mga tao sa kanya. At habang sugatan si Jesus, sugatan din ang kanyang ina, si Maria. Kaya ang krus ay isa pong paalaala na ang kasalanan hindi lang nakakasakit sa Diyos. Tandaan niyo po ito, pag nagkakasala ka, nakakasakit ka ng mga taong nagmamahal. Pag nagkakasala ka, nasasaktan mo sarili mo, nasasaktan mo din ang ibang tao. Kaya kung hindi mo man kayang maawa dyan sa taong sinaktan mo, maawa ka naman sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Marami na pong problema ang mundo ngayon. Huwag na po natin dagdagan ang pinapasan ng mundo sa pamamagitan ng pananakit mo. Alam niyo po, minsan dito sa parokya, marami pong dumarating nagpapalimos. At aminin ko po, minsan, ako po ay natutokso din na magsabi, bakit hindi kayo magtrabaho? Bakit paulit-ulit na lang na humihingi kayo? Parang inaasa nyo na lang yung kabuhayan nyo sa amin. Pero palagi din po akong pinipigilan ng Diyos. Parang bumubulong ang Panginoon sa akin, sinasabi, hindi mo naman talaga alam yung pinagdadaanan nila eh. Hindi naman sila lalapit sa'yo kung hindi sila desperado. Mahirap ng buhay nila. Huwag mo nang dagdagan yung sugat at hirap nila sa pamamagitan ng iyong pananalita. Mga kapatid, madali lang po kasing maging religious. Madali lang po magsimba. Madali lang po magdasal. Pero tandaan niyo po, ito ang tunay na Kristiyano, marunong mag-ingat sa kanyang pananalita. Ang isang tunay na Kristiyano, iniingatan niya ang puso ng iba. Amen? Kaya ngayon pong kapistahan ng ating mahal na ina, si Maria bilang ina ng simbahan, ina ng sambayanan. Ito po ang hamon sa atin. Mag-ingat ka sa iyong iniisip, sa iyong pananalita, sa iyong ginagawa. Because every person that you meet every day is fighting a battle you know nothing about. Hindi mo nakikita yung pinagdadaanan, yung hirap, yung bigat, yung problema, yung sakit, lungkot ng isang tao. Mukhang okay lang yan sa itsura, pero sa totoo, napakabigat, napakahirap, napakasakit, napakahapdi ng kanyang nararamdaman. Kaya bago ka manakit, magdasal ka muna. Pray before you speak. Pray before you act. Pray before you post. Pray before you hurt anyone. Be like our Mother Mary, the Mother of the Church, who always prayed before acting. At kapag ginawa mo ito, gaya ng ating mahal na ina doon sa krus, matututo kang magmahal at ikaw ay makakatanggap ng pagpapala ng kapayapaan galing sa Diyos. Mga kapatid, lahat po tayo ay may sariling krus na pasan. Pero wag mo nang dagdagan yung hirap at bigat na pasan at buhat ng iba. Sa halip, maging daan tayo ng paghilom, pag-asa at pagmamahal kamukha ng ating mahal na ina.
Sabihin natin sa banal na misang ito, Maria, tulungan mo kami, gabayan mo kami, ilapit mo kami sa iyong anak si Jesus para umapaw ang pagpapala sa aming buhay at maging pagpapala din kami ng ibang tao ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria na may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Ating sabihin sa bawat panalangin, itugon natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang may taguyod ang kapayapaan at pangalagkaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos na aming Ama, pinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin, alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin ng mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay kalakip mo ng kapunuan upang kami ay maging handog na kinalulugod mo kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala na maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga
sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako nakarapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maria, ina ng sambayanan, tanglaw ka sa aming daan. Sa piling mo'y may kapayapaan, patnubay sa bawat kahirapan. Sa puso mo'y pag-ibig ni Kristo, umaagos sa buong mundo. Turuan mo kaming sumunod sa tawag ng Diyos na lubos. Maria, aming kanlungan sa unos at kadiliman. Iyong kamay ang aming sandigan sa paglalakbay tungo sa kabanalan. Ina ng simbahan at bayan, ialay mo kami sa may kapal, upang sa aming paglilingkod mahari si Kristong manlulubos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil bukod sa tayo ay binigyan ng mga ina dito sa mundo, tayo ay binigyan ng isang ina na nandoon sa langit, si Maria, walang sawang nagdarasal at nananalangin sa atin. At sino itong ina ng sambayanan, ina ng Diyos, ina ng simbahan, si Maria? Siya isang inang malakas, nanay na malakas. Malakas dahil sa gitna ng mga paghihirap, lungkot, nanatili siya doon sa paanan ng krus. Pero malakas din siya dahil siya'y malapit sa Diyos. Malakas siya sa Diyos. Ano man ang hingin niya, pinagkakaloob, pinagbibigyan siya ng Diyos. Kaya nga, tayo ay mas lumapit pa sa Kanya. Pero kung gusto natin na marinig ang ating mga panalangin, kailangan iwasan nating manakit sa iba. Dahil ang mga taong nakakasakit sa kanilang kapwa, bingi ang Diyos sa kanilang mga panalangin. Remember that. Even if you keep on praying and praying, but if you hurt other people,
God will become deaf to your prayers. Even if you go to Mary asking for her intercession, and yet you do not have any heart for poor people, you do not have any heart for people who are going through sadness and pain, then you're only uselessly praying. Walang kwenta, walang silbing iyong pagdarasal dahil iba ang iyong puso. Malayo ang iyong puso sa Diyos. Gusto mong agad mapakinggan, masagot ang iyong panalangin, umpisan mo, baguhin mo ang iyong puso. Naway magkaroon ka ng isang puso kamukha ni Maria, hindi lang nananalig, hindi lang mapagkumbaba, o hindi merong puso para sa mga nahihirapan. Merong isang puso na handang dumamay, handang manatili sa paghihirap ng iba. Itong ating pagdasal. Ngayong araw na ito, Panginoon, baguhin mo ang aking puso, kamukha ng puso ng iyong ina. At dito makikita niyo mga kapatid, magbabagong iyong buhay, gaganda, mapupuno ng tuwa, at makakatanggap ka ng umaapaw na pagpapala. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.